Okay. So we will Salamat, start salamat. our debate for tonight. Ito na po ang pinakakaabangan natin for 20 minutes. Father Gitgano, your time starts now. Maraming salamat, Brother Albert, ating maginong moderator, at sa aking katunggali ngayon, si Brother Pastor Mitchell. At ang tema, atin mo nang babasahin, Brother Jando. Bago tayo magsimula, patutunayan ko na ang mga apostoles ni Kristo ay kaanib sa iglesyang kilala ngayon sa tawag na Romano Katoliko. Unang-una, mga kapatid, itinatag ni Jesus sa Jerusalem ang kanyang iglesia. Mababasa natin yan sa Gawa, chapter 1, verse 4. Babasahin natin. Samantalang siya'y kasama pa nila at pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. So kita natin na ang iglesia na tatag ni Kristo ay galing talaga sa Jerusalem. At nagtalaga pa siya ng mga obispo. Atin mo na mabasahin, Brother Jando. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So dito nagtalaga ang mga alagad ni Kristo na mga obispo. Klaro-klaro. Linaw na linaw. At sa Gawa 11:26, nakarating ang iglesia sa Antioquia kung saan doon sila unang tinawag ng mga Kristiyano. Mabasa natin yan sa Gawa, chapter 11, verse 26. Ating munang babasahin. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanya dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila nakisama sa iglesia at nasipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. So, saan pala unang tinawag na Kristiyano? Doon sa Antioquia. No? At ang unang obispo sa Antioquia, base sa The Modern World by Francis Betten and Alfred Kaufman, ito ang nakasulat, page 34. Si San Pedro pala ang unang obispo sa Antioquia. Basahin mo natin, Brother Jando. But the persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably in Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. So kita ninyo mga kaibigan, doon sa Antioch, ang unang obispo ay si San Pedro. At sa lugar na ito, unang tinawag ang alagad, mga alagad ni Kristo na Kristiyano. At according sa research natin sa internet, si San Pedro pala ang unang obispo sa Antioch. Pangalawa hindi ko mabasa bro. Evodius, Si Evodius. At pangatlo, Ignatius. si Ignatius. Ito po ang disipulo ni Apostol Juan. Atin mo na babasahin, Brother Jando. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciple of John the Apostle. Later in his life, Ignatius was chosen to serve as Bishop of Antioch. So, pangatlo na obispo sa Antioch, si San Ignacio. So, kasunod siya, makonect siya kay San Pedro base sa ating mga referensya. Si Bishop Ignatius of Antioch, ang unang gumamit sa terminong Katoliko. So atin mo nang babasahin sa kanyang sulat, Brother Jando, sa letter to the Christians in Smyrna, chapter 8. Wherever the bishop shall appear, there let the multitudes of the people also be, as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So malinaw naman din ang mga kapatid. So disipulo po ito ni Apostol Juan. Kung naniwala tayo sa mga bagong sulpot na mga simbahan na wala namang koneksyon sa mga apostol, doble ang ating paniniwala kay San Ignatius, Bishop Ignatius, dahil siya ay disipulo ni San Juan. Sabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So, minention talaga niya ang term Catholic. Patuloy, Brother John. Ang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? Ating pakinggan yung Ignatius by Saint Ignatius. Catholic is the ancient
of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Kahit ang mga mahal natin ng mga iglesia ni Cristo ay naniwala na si San Ignacio talaga ang unang gumamit sa pangalang Iglesia Katolika. At kung gagamitin nila yon, nagpatunay sila na Iglesia Katolika ay may koneksyon talaga sa mga apostol. Patuloy, Brother Jando. At lahat ng mga sinaunang mga Kristiyano ay mga kaanib sa Catholic Church. Atin mo na mabasahin ang Young Student Learning Encyclopedia, page 2, 2,684 ba yan, Brother Jando? Yes. Ito ang nakasulat. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So, lahat ng mga sinaunang mga Kristiyano ay mga kaanib talaga sa Catholic Church base sa encyclopedia ang ating bago lang binasa. Patuloy, Brother Jando. At ang Catholic, ang tunay na iglesia ayon mismo sa babasahin ng mga Seventh-day Adventist. Ang title sa pamphletang ito, Voice of Prophecy, Friendship Course sa Cagayan de Oro. Pero Bisaya ito, atin mo nang i-translate sa, anong page ito, bro? F12 yan, pamphlet. F12. Atin mo nang babasahin, i-translate na natin directly sa Tagalog. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Ito ang katotohanan na walang sino mang protestante ang makakatanggi kahit gaano pa siya kahusay mag-aral ng Biblia. At kung tatanggapin lang niya mga katwiran ay tiyak na mapapatunayan rin niya sa pamamagitan ng banal na aklat na Katoliko nga ang tunay na iglesia. So, dahan-dahan. Atin mo nang balikan ang pagbasa. Oo, galing nila ito. Sa mga mahal natin na mga kapatid. Hindi ito patunay sa galing sa Katoliko. Oo, ang Katoliko ang tunay na iglesia. Ito ang katotohanan na walang sinumang protestante ang makatanggi kahit gaano pa siya kahusay mag-aral ng Biblia. At kung tatanggapin lang niya ang mga katwiran ay tiyak na mapapatunayan rin niya sa pamagitan ng banal na aklat na ang Katoliko nga ang tunay na iglesia. Saan mabasa natin? Voice of Prophecy, Friendship Course. Sa mga mahal natin na mga Sabadista, mga kapatid. So, kung magtatanong aking kapatid, mababasa ba sa Biblia? Kayo na mismo ang sumagot na mapatunayan ito sa banal na aklat, sa banal na kasulatan, sa inyong pamplita, The Voice of Prophecy. F12 po yan. So patuloy, Brother Jando. At itong The Ministry, parang magkatulad ito sa kanilang Pasugo Magazine. At magtatanong siguro si Brother, ang kapatid natin na meron bang Roman Catholic? Kasali ba? Kaanib ba ang mga iglesia, ang mga apostol sa Romano Katoliko? Ito, litra po sa inyong document, The Ministry, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventists. Headquarters, Tacoma, hindi ko maklaro, bro. Tacoma Park, Washington, DC, USA. So, klaro-klaro dito sa referensya natin, document po ito, official document sa ating mga Seventh-day Adventists, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist Church. Headquarters nila. So, lahat sila ay obligado na hindi mag-object nito. Ano po ba ang nakasulat sa summary of points sa page 27. 29? 29. Summary of points. Hindi ko maklaro, Brother John, dito. Okay. Basahin mo. The Apostolic
Christian, ancient Catholic, universal church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Believe mo na, Brother Jando. No? Kita ninyo mga kaibigan? Hindi ko maklaro dito sa aking basahin dito sa aking summary of points. The first point, the Apostolic Christian, ancient Catholic, universal church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Pangalawa, The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government, but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. so ang misyon sa Iglesia Katolika na tatag ni Kristo at ng mga apostol ay paglaganap sa magandang balita. At ito bang ancient Christian, ancient Catholic Church o Universal Church established by Christ, ano ba ang tawag nito? Base sa kanilang Last summary 9 of minutes. points. Page, pangatlong punto, Brother Jando. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans in exchange for persuasion in her religious work. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. So kita ninyo mga kapatid, she became the Roman Catholic Imperial State Church. So itong Roman Catholic, related pala ito sa ancient Christian. Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine. So kita ninyo mga kaibigan, dokumento na po nila ang nagpapatunay na ang Catholic Church na tinatawag ding Roman Catholic Church established by Christ and his apostles. So, linaw na linaw po, kahit ang ating mga mahal na kapatid ay nagpapatunay sa katotohanan, sa pananampalataya sa Iglesia Katolika. Pang additional na proof natin, dito na tayo sa libingan, mga labi ng mga apostol, Brother Jando. Atas mo muna, Brother Jando. Patunay na kaanib talaga ang mga apostoles sa Romano Katoliko dahil lahat ng mga apostol ay nailibing ang mga labi nito ang nakahimlay sa mga simbahan sa Romano Katoliko. No? Unang-una, Brother Jando, si San Pedro. Atin mo nang babasahin ang ating referensya. Buried in St. Peter's Basilica in Vatican City, Rome, Italy. So nandun sa St. Peter's Square, St. Peter's Basilica. No? Kaya pala, nandun ang ating mahal na Santo Papa. Dahil siya po ang successor ni San Pedro. At saan nailibing si San Pedro? Sa Romano Katoliko na Basilica. Therefore, kaanib si San Pedro sa Romano Katoliko. Dahil doon siya inilibing. Kung mag-research kayo, Felix Manalo, saan siya nalibing? Sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo. At lahat ng mga founders ng iba't ibang sekta doon na ilibing sa kanilang mga iba't ibang Christian denomination. At si Apostol Simon, sa sunod na apostol, Brother Jando. San Andres. Si San Andres. Buried in Cathedral of St. Andrew, Patras, Greece. So kita ninyo mga kapatid, sa cathedral pa rin. No? Ng Roman Catholic Church. So si San Andres ay naibaon sa cathedral. Mismo ang pangalan mismo niya, St. Andrew. Roman Catholic pa rin. Patuloy. Apostol Santiago, anak ni Zebedeo, Brother Jano, saan inilibing? Buried in Santiago de Compostela Cathedral in Santiago de Compostela, Galicia, Spain. Kita ninyo mga kapatid, saan nailibing si Santiago? Sa Katoliko. Sa Katoliko, katedral. Meron tayong katedral dito sa Bohol, Katedral ni San Jose. No? Si Santiago, nailibing sa katedral. Hindi sa protestante na simbahan. Walang apostol, ni isang apostol na ilibing sa protestanteng simbahan. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Juan.
The Basilica of St. John was a basilica in Ephesus, so no relics. The opening of his tomb in the Basilica of St. John during the Constantine the Great's reign yielded no bones, giving rise to the belief that his body was assumed into heaven. So kita ninyo mga kaibigan, na living din sa Basilica ni St. John, na owned by the Catholic Church, Roman Last Catholic 5 Church. minutes. Salamat. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Felipe, buried in the Church of the Holy Apostles in Rome, or possibly Hierapolis, modern Turkey. Kita ninyo mga kapatid, na ilibing din sa Church of Rome, nandun sa Roma. So, linaw na linaw po. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Bartolome, buried in the Basilica of Benevento, Italy, or Basilica of Saint Bartolome in the island Rome, Italy. So kita ninyo mga kaibigan, na ilibing sila sa mga basilika sa Iglesia Katolika. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Tomas, buried in the San Thome Basilica in Chennai, India, or in the Basilica of Saint Thomas the Apostle in Ortona, Italy. So kita ninyo mga kaibigan, na libing din si San Tomas sa basilika, sa pangalan niya, ni St. Thomas the Apostles in Ortona, Italy. So basilika pa rin. Nandun yung simbahan natin ay tinatawag na Basilika ni Santo Niño, Basilika ni St. Thomas, linaw na linaw na sila po, kung hindi sila membro sa Romano Katoliko, bakit nandun ang kanilang mga labi? No? Nailibing. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Mateo, buried in the Salerno Cathedral, Italy. So marami sa kanila ay nailibing sa Italia. So sa cathedral din. No? Patuloy, Brother Jando. Apostol Santiago na anak ni Alfeo, buried in the Cathedral of St. James in Jerusalem, or the Church of the Holy Apostles in Rome. The Cathedral of St. James. Patuloy, Brother Jando. In Jerusalem, is a 12th century Armenian church in the Armenian quarter of Jerusalem near the quarter's entry Zion Gate. So kita ninyo mga kaibigan, nailibing din si Apostol Santiago sa kanya mismong katedral. At itong katedral is owned by the Roman Catholic Church. Apostol San Judas Tadeo, buried in St. Peter's Basilica under the St. Joseph altar with St. Simon. 2 bones located at National Shrine of St. Jude in Chicago. Other relics claimed by Reims Cathedral and Saulus Cathedral. The National Shrine. The National Shrine of St. Jude in Our Lady of Guadalupe Church in Chicago, Illinois, is a shrine to one of Jesus' 12 apostles and Roman Catholic Saint Jude. So nailibing din si San Judas Tadeo mga kapatid sa Basilica under St. Joseph altar with Saint Simon. So nandun sa Basilica pa rin. No? Sa Roma. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Simon na taga-Kanaan, buried in St. Peter's Basilica in Rome under the St. Joseph altar with St. Jude. So karamihan nila ay nailibing sa Basilica sa Roma. Kaya pala nandun ang ating mahal na Santo Papa. Dahil karamihan ng mga labi ng mga apostol ay nandun sa Roma na ilibing, naging martir. Patuloy, Brother Jando. Apostol San Matthias, buried in St. Matthias Abbey in Trier, Germany. So kita ninyo mga kapatid, nailibing siya sa monasteryo owned by the Roman Catholic Church. Patuloy, Brother Jando. Lapit na ang 1 minuto. Apostol San Pablo, relics located in the Basilica of St. Paul outside the walls in Rome. At swerte po ako dahil nakapunta po tayo doon. At nakapapicture pa sa libingan ni Apostol Pedro, Apostol San Pablo. At patunay po ito mga kapatid na ang iglesyang ito na pinatutunayan natin ay hindi lang tayo ang membro nito, pati na ang 12 apostol ni Kristo ay membro nito. At pinatunayan din ito sa the ministry. Balikan mo muna, Brother Jando, the ministry. Ito po ay akda ng mga mahal nating mga kapatid. Ibalik mo muna, Brother Jando. The ministry, itong magazine na ito, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventists. Ano ang patunay nila?
The apostolic Christian or the ancient Catholic established by Christ and his apostles became the Roman Catholic Imperial State Church. So, inaamin nila na itong Catholic Church naging Roman Catholic Church. It is established by Christ and His apostles. Malinaw pa sa sikat na araw ang ating dala na katotohanan ngayong gabing ito. Magandang gabi. Thank you very much, Father Gitgano. Yan po, dyan po nagtatapos yung 20-minute presentation ng ating informative na si Father Gitgano from the Roman Catholic. Now we will then proceed to the cross-examination of Brother Mitchell, isang Seventh-day Adventist kay Father Gitgano. Ilalagay natin sa hot seat ngayon si Father Gitgano. Pero before we proceed, no, habang naghahanda po yung ating dalawang debaters, let me just remind you about do sa oras natin. 15 minutes po ang ating pong cross-examination at 40 seconds po ang pagsagot nung ating tinatanong. Hayaan po natin siyang sumagot, patapusin po natin siya sa pagsagot bago po tayo ulit magtanong. Okay po? Malinaw po ba? Alright, so if you're ready, Brother Mitchell. Ano ba, malinaw lang ba ang boses ko? Malinaw po ba, Malinaw Father ba, Gitgano? Paputol-putol po. Paputol-putol. Sige, ayusin ko muna. Okay na? Malinaw? Okay na. Eh bro, simulan na tayo. Okay na? Okay po. Sige po. Okay na? Simulan na po natin. Malinaw ba? Malinaw na ba ang boses ko? Malinaw? Loud and clear po. Loud and clear. Loud and clear po. Okay, salamat. Timer? Are you ready? Okay, Tanong, Brother Mitchell. hold Hold on. Your time Okay. starts now. Okay. Ito ang una kong katanungan sa iyo, Miss kapatid na Darwin Gitgano. Ayon sa iyong paksa, patutunayan mo na ang mga apostol ni Kristo ay kaanib ng Roman Catholic Church. At sabi mo, ginagamit mo ang Gawa 1:4. Ito ang tanong ko. Diyan ba sa Gawa 1:4 may mababasa ba tayo na ang mga apostol ni Kristo ay naging kaanib ng Roman Catholic Church? Mayroon o wala? Kategorikal. Oo. Ang sagot ay nasa inyong aklat, sa Voice of Prophecy. Atin mo na mabasahin. Sabi dito, mga kapatid, sa Voice of Prophecy, bro. Okay. Hindi pa. Hold on. Time. Moderator's time. Okay, pause on time. Let me remind Mr. Mitchell, Brother Mitchell, let him finish to answer your question. Meron siyang 40 seconds to answer your question. Okay. So, bigyan natin siya ng kailangan niya matapos. Excuse me. Sorry. Okay, good. Kasi naghinto na kasi siya. Akala ko na yung That's fine. I understand. Okay. So, as soon as, ready ka na ba? Father Mitchell? Okay. To answer the question? Sorry. Father Gitgano? Hold on. Mr. Father Moderator. Gitgano, are you ready to answer the Yes po. question? Okay. Paki-start yung time as soon as he answers the question. Go ahead. At ito ang sagot sa inyong mismong aklat, Voice of Prophecy. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Ito ang katotohanan na walang sinumang protestante ang makakatanggi kahit gaano pa siya kahusay mag-aral sa Biblia. At kung tatanggapin lang niya, ang mga katwiran ay tiyak na mapatunayan rin niya sa pamagitan ng banal na aklat na ang Katoliko nga ang tunay na iglesia. So, mismong aklat mo, kapatid, ang sumasagot sa iyong katanungan. Next question, please. Okay, ginamit mo ang aming aklat kamo, na yun ang kasagutan sa katanungan ko. Ang tanong ko sa Voice of Prophecy na ginagamit mo, ano bang address na kalagay dyan? Anong cell number at telephone number? Anong website? Pwede ba mong maibigay sa akin ang anong website? Anong address? Anong telephone number? Pwede bang ibigay para malaman natin kung sa amin ba yan o hindi?
Una-una, merong address talaga dito. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Basa mo bro, yung address bro. Yung address bro. Moderator's Babasahin time. natin. Moderator's time. What's your objection, sir? Ang dahil dito, hindi pwedeng mamaya kasi ginagamit niya na kasagutan sa tanong ko ang aming kamo na voice of prophecy. Ang tanong ko ngayon para ko yang masuri kung talaga ba yan na totoo, pwede bang ipagbigay niya ang telephone number, ang address, ang website para malaman ko na totoo yun or hindi. Understood. Father? Nakita na sa monitor, Mr. Moderator. Okay. Nandiyan na sa monitor. Can we resume the time? Go ahead. Yes. Please, give the Napakita ko na. citation. Nandito sa Cagayan de Oro, PO Box 0433. Sunod na Next tanong. question, please. Ano yun? Okay. Cagayan de Oro, zero box? PO box? PO Box 0433, Cagayan de Oro City. Okay. Maubos PO yung Box. oras mo. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na yung dalang-dala mong voice of prophecy, walang telephone number, walang website, sang-ayon ka o hindi? Meron naman tayong buong buo dito. Pwede ko ibigay sa inyo. Pwede ba ipagsabi mo sa akin kung ano ang website niyan at saka telephone number niyan? Pwede hindi? Pamphlet nyo po ito eh. Pamphlet nyo po ito. At meron pa akong Kaya idadagdag. The Ministry, yung magazine ninyo. Ating mo na babasahin, Brother Jando. Sa Amerika na po ito. At nagpaputunay pa na ang Catholic Church is established by Christ and His apostles. The Apostolic Christian or the ancient Catholic established by Christ and His apostles became the Roman Catholic Imperial State Church. Pinatunayan ng inyong kasamahan sa Estados Unidos na hindi basta-basta ang simbahan na tinatawag na Romano Katoliko dahil tatag ito ni Kristo at ng kanyang apostol. It is a medium of communication of all the members of the Ministerial Association of Seventh-day Adventists. Next Sunod. question. Ang katanungan ko ay tungkol muna sa voice of prophecy. Hindi ako nagtanong sa iyo, mamaya na yung the ministry magazine na sabi mo. Ang tanong ko sa iyo sa the voice of prophecy, mayroong telephone number, mayroong website, mayroon or wala? Pakisagot, categorical. Answer the question, please. Father? Father, are you still there? Is he still on? Paki-pause ngayon time. Not sure kung naka-on si Father. Hindi ko siya nakikita eh. Walang boses. Ano naman si Father. So, we're just waiting. We just want to know kung ano nangyari kay Father. While we are waiting. Hello? Narinig Ayan, mo, there bro? we go. Meron Narinig na, mo. sir. Meron na pa, Father. Walang cellphone number dito, bro. Ang Just resume laki the- dito. Hindi cellphone number. Okay. Telephone number. Walang cellphone bro. number dito, bro. Walang Sa telephone Voice number. of Prophecy po ito. Oo nga. Kasi, okay, ang tanong ko, mayroong telephone number, mayroong website, mayroon or wala? Wala. PO Box lang nakaratay dito. Bakit hindi nyo ito nilagyan? Hindi ko yan problema. Hindi yan topic natin, Mr. Moderator. Problema na yan. Okay. Dahil hindi topic ko, may Okay. cellphone number, problema ninyo yan, bakit hindi nyo nilagyan ng cellphone number at mga
yung hinihingi mo sa akin. Next question, please. Okay. Sabi mo, problema namin yan. Sabi mo, problema namin yan. Ito ang tanong ko. Oo. Kung mapapakita ko sa iyo ang genuine na mayroong website, Kasi ipakita mo. mayroong website, Moderator's time. Ko sa iyo. Hold on. I'm strict about sa kailangan habang nagsasalita pa yung nagtatanong or yung sumasagot, please make sure na hindi pa kayo magbabat in. Father Gitcano, let me just remind you. Let him finish the question, please. Please Okay. resume the time Kung as soon Go ahead, Brother Mitchell, go ahead. Kung mapapakita ko sa iyo na ang genuine na voice of prophecy, mayroong website number, mayroong telephone number, mayroong address, sang-ayon ka ba na ang dala-dala mo ngayon, kung sinong nagbigay sa iyo, hindi yan genuine, fake yan? Ipakita mo. Pakita mo, kapatid. Para compare natin. Sige. F12 yan? Ito. F12? F12. Ano nakasulat F12. yan? F12. Sige. F12. Basahin mo. Okay. Basahin mo. Ang Iglesia sa Diyos na Ilhan, walang Katoliko talaga dito. Ang nakalagay dito, Seventh-day Adventist, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ang tanong mo, Ang tanong ko sa iyo, kung mapapakita ko sa iyo na ang totoo na voice of prophecy na F12, mayroong telephone number, mayroong website, mayroong address, mayroong 3 PO Box na sa Maynila, sa Cebu at saka sa Cagayan, at saka yung F12 na to, ang pamagat, hindi gaya sa sinasabi mo, kasi ang sinasabi dito, Iglesia sa Diyos na Ilhan, Iglesia ng Diyos ay nakilala katotohanan sa ika-12 na siglo. Dito Tanong mo, bro. What's your question? Hold on. naubos na yung oras, bro. Ito ang question ko. Sang-ayon ka ba na ang dala mo ngayon ay isang peke na dokumento? Sang-ayon ka? Hindi. Answer the question, please. Ang sagot ko, isa sa mga 4 na sign sa tunay na iglesia, pinatunayan ninyo na Iglesia Katolika din ang isa sa mga sign. At hindi ako sang-ayon dyan dahil binabago na ninyo ang tuno sa pananalita dyan. At kung narinig mo yung the ministry from Estados Unidos po yon. The summary points. Una, ang ancient Catholic Church established by Jesus Christ and His apostles. At obliged po kayo na makinig doon. So, yung statement o bago mong document, dapat mapicturan mo. Dahil pinipicturan natin ang atin dito. Dapat mapasa mo yan para ma-examine natin at ma-compare natin. Sa inyong 27 doctrines, one of the sign of the true church is Catholic. Brother Jando, ipakita mo yun. Ipakita natin. Okay. Hold on, let him finish this. Meron pa siyang time. So, Brother Jando, hindi mo prepare. Next question. Next So, question, next please. question. Okay. Sabi mo na binabago namin. Ayon ang habulin talaga kita dyan. Bakit nasabi mo yan? Alam mo ba yan na binabago namin? Kasi ang voice of prophecy namin, walang pagbabago yan. Mayroon dito akong original, genuine. Kaya nga nagtanong ako sa iyo, mayroon bang telephone number yan? Mayroong website? Sang-ayon ka ba yung dalang-dala mo, walang website, walang telephone number, walang address, ay piki yan, hindi yan sa amin. Sang-ayon ka, hindi? Hindi ako sang-ayon dahil official magazine ninyo, the ministry,
So akda pa ito December 1928, Volume 1, number 12. Anong nakasulat dito? Uulitin ko, kung hindi nagbabago yung inyong mga idea, bakit contradictory ito sa statement mo? Sabi dito, summary of points, page 29. The Apostolic Christian or the ancient Catholic established by Christ and his apostles became the Roman Catholic Imperial State Church. Kung totoo na hindi kayo nagbago, bakit binago Next ninyo question. at hindi Next question, please. naka-inline yung Next paliwanag mo sa the ministry na Next official question, na... please. Mm-mm. Okay, sunod. Puntahan kita sa the ministry, sabi mo. Sino ang sumusulat sa sabi mo sa the ministry? Pwede mo ba ibigay sinong pangalan sa magazine na sumusulat yan? Pwedeng-pwede, kapatid. Brother John, ipakita. Nasaan Brother sino? John? No? Dito, ang medium of communication between the members of the Ministerial Association of Seventh-day Adventists, headquarters, Tacoma Park, Washington, D.C. Sino po ba? Nandito sa ibaba, General Secretary E.G. Daniels, Associate Secretaries L.E. From and Midi McGare, Office Secretary Mrs. G.V. Mays. So mga Seventh-day Adventists po ito. Naisulat ito December 1929. Okay, salamat. So sa headquarters ninyo sa Tacoma Next Park, question. Washington DC, Next USA. question, please. Next question. Next question. Sabi mo ang secretary dyan ay si E.J. or Arthur E.J. Daniels. Kung mapapakita ko sa iyo, ayon sa aming dokumento, na si E.J. Daniels ay hindi naging sekretary dahil siya ang presidente ng General Conference. Sang-ayon ka ba na yung pangalawa namang magazine na ginagamit mo ay isa ring piki? Hindi yan sa amin. Inaamin mo na general na. Ang general secretary dito. Ang sinasabi dito, general secretary, kapatid. Okay. Ang nakasulat dito, general secretary. Hold on. Ipakita natin Hold po. on. Pakita natin. So, inline talaga yung... Pakipause ulit yung time. Mr. Mitchell, kailangan I will remind you again, let him finish to answer your question para makuha natin yung buong thought ng kanina. 40 seconds po. 40 seconds po ang pagsagot. So, Go ahead, sabi mo, timer. sabi mo, kapatid, na general secretary si itong si A.G. Daniels. General secretary talaga. Oh. Objection, Mr. Stop the time. Objection. Ano po yung objection, Mr. Mitchell? Hindi ako ang nagsasabi na Secretary General si Arthur Daniels. Ang sabi ko, sa aming dokumento, si Arthur Daniels ay hindi naging General Secretary kasi siya ang President ng General Conference, hindi General Secretary. Iba ang General Secretary, iba yung President. O, siya na ang president ngayon. No, is day pa rin. Okay, so you're just stating this for the record? Ilan po, yun po ba yung point nyo, Mr. Mitchell? Yan ang point ko kasi Hindi mo objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Mr. Moderator. Ang objection ko dito, yung una, yung Voice of Prophecy niya ay hindi tama, hindi yan sa amin. At itong the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si E.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Any counter objection, Father Gitgano? Mr. Moderator, ito ang sagot ko. Walang problema kung ano ba yung posisyon niya as long as na-present natin ang idea sa mga Seventh-day Adventist sa Amerika. Okay. Hindi mo... Go ahead, proceed. Go ahead. So, linaw na hindi ka nag-object sa kanilang idea. Nag-object ka lang sa mga posisyon. Pero hindi ang topic natin. Ang topic natin, napatunayan natin na kahit yung mga Adventist sa Amerika, nagpapatunay na ang ancient Christians ay tinatawag ding ancient Catholic member sa Catholic Church established by Jesus Christ and His apostles, and she became the Roman Catholic Church. Okay, got it. Objection. Yeah, we will proceed to the next question.
I think nakuha ko naman na yung gist ng Okay. mga objections, no? So, let's proceed to the next question para matapos tayo. Go ahead, Next timer. question. Sabi, ayon sa the ministry, na ang iyong sumusulat dyan ay isang A.G. Daniels or Arthur Daniels na sabi dyan na Secretary of the General Conference. Ang sabi ko sa iyo, kung mababasa ko sa dokumento na si Arthur Daniels ay isang presidente ng General Conference, walang kasaysayan na naging siyang secretary ng General Conference. Sang-ayon ka na yung pangalawa mong pinatotoo na sabi mo sa amin ay piki pa rin. Ko ay hindi tayo nagtatapik sa posisyon. As long as inaamin mo na kasama mo sila. Inaamin mo ngayon na kasama mo sila. So therefore, yung idea Mr. niya, Moderator, ay Mr. Moderator, sumasagot pa ako. Hold on. Yeah, Masagot pa ako, Mr. Moderator. can we finish him? Di ko rin kasi naintindihan pa yung buong totoo sinasabi niya eh. Father John, can you continue please? Continue to answer the So, question please. ngayon, presidente pa nila ang si A.G. Daniel ngayon. So, nagpapatunay siya na yung idea na na-present dito ay totoo talaga. So, naging official sa inyo. At itong official statement nila ay patunayan mo na mali sila. Hindi yung posisyon. Dahil magbabago yung posisyon. Bawat, bawat taon. Siguro sa pagkakataong ito, General Secretary, sa sunod na araw, naging presidente. No, katulad ng mga kandidato natin. Next question. Ngayon, Pause the vice, time please, ngayon pause the president. time, pause the time. Paki-pause the time. Sa 9 seconds. Nakita ko yung 9 seconds. Can you please raise your objection, Mr. Mitchell? What's your objection? Ang objection ko, ang objection ko ay ganito. Sinusuri ko yung dalang-dalang niya na dokumento. Dahil napatunayan nung una na yung voice of prophecy niya ay hindi sa amin yon, fake yon. Hindi, kasi mayroon ako dito genuine. At yung pangalawa na sinasabi niya na sumusulat ay si A.G. Daniels, General Secretary of General Conference. Ang dokumento namin, si Arthur Daniels or si A.G. Daniels ay hindi Secretary General, President of the General Conference, hindi Secretary Objection, of the General Mr. Moderator. Conference. Kaya Okay, hold on. iyan na Let him finish dokumento the yun. objection first. Piki iyan nga dokumento. Kaya sabi niya, tinatanggap ko na kasama na, hindi kami ang sumusulat diyan. Dahil marami kasing mga Adventist na ligaw na sumusulat diyan ng ganyan pagsipal nila sa amin. Hindi kami sumusulat ng ganyan. Okay, so your objection is yung dalawang dokumento sinasabi niya, especially yung pangalawa, dahil merong absent ng evidence na itong taong ito, sino nga yun? Si A.G. Daniels. Agent Daniels, ay siya ay presidente, hindi siya Secretary General. Tama ba? Presidente ng General Conference, hindi Okay, so Secretary of the there's, General ang Conference. sinasabi niya, meron daw absent of evidence na merong history na kung saan yung posisyon niya na nakasaad dyan sa dokumento mo, Father, wala pong ganun sa history. Yung dokumento mo meron na secretary siya. So, ano po yung counter objection mo doon? Unang-una, hindi naman ang patunayan niya yan sa kanyang stand. Pero ngayon, magtatanong siya sa akin, hindi magpatunay. So, ang kanyang role ngayon, Mr. Moderator, ay magtanong lang. Okay, Meron got it. naman siyang time to Okay, got it. to establish sa kanyang sa kanyang posisyon. Pero ngayon, magtatanong siya. So Ayun, hindi sir. siya nag-object sa statement sa kanyang So, meron naman siyang oras mamaya. Patunayan niya yung page ko ay bogus, hindi tunay, maghihintay ako diyan. Yes. Okay. Maghihintay ako diyan. Brother Mitchell, so yeah, isasama mo to sa presentation mo. Kung halimbawa, for example, yung sinabi niya nga na yung ino-offer niya na document is not legit, isama mo yun sa presentation mo mamaya. So, meron ka pang 9 seconds for your last question. So, I'm not sure if this is enough, pero you can then proceed. Okay. Ito bang apostol ni Kristo ay naging kaanib ng Roman Catholic Church na ang iglesia na ito ay yon ang gumagawa ng Time. Inquisition?
Thank you very much, both gentlemen. Maraming salamat po sa inyong cordial exchange. It's getting hot in here, pero at least tayo po ay nag-enjoy sa exciting na exchange natin. Maraming salamat. Please maintain this cordial exchange po, gentlemen. Sa inyo po na nanonood dyan, thank you for tuning in. Thank you for watching the Waiters Convention at Punto for Punto. Pupunta naman po tayo ngayon sa 20 minutes negative presentation ni Brother Mitchell, isa pong Seventh-day Adventist. If you're ready, Brother Mitchell, your time starts now. Okay. Salamat, Mr. Moderator, Sir Albert, sa magagandang pagbubuderit mo sa amin sa aking katunggali na si kapatid na Darwin Gitgano na isang paring Katoliko. Ginagamit kasi niya, pinatutunayan niya na ang mga apostol ni Kristo ay kaanib sa iglesia ng Roman Catholic Church. Ginagamit niya ang Biblia at mga referensya. Pag sabi ko sa kanya na mayroon bang mababasa sa Gawa 1:4 na ang mga apostol ni Kristo ay naging kaanib sa Roman Catholic Church, ang ginagamit niya diretso na kasagutan yung aming voice of prophecy daw na nagsasabi. Sabi niya, if 12, tapos sa pagtanong ko sa kanya, mayroon bang website, mayroon bang email ad, mayroon bang telephone number, hindi siya nakapagbigay. Ang ibinigay lang niya, PO Box, Post Office Box, mali-mali ba naman? Pero hindi natin yan si kapatid na Darwin. Wala siyang kasalanan doon. Ang nagbigay sa kanya, ang may malaking salarin diyan, ang nagbigay sa kanya ng bugos na dokumento. Kasi dito mayroon dito Voice of Prophecy, PO Box 401 1099 Manila, Philippines. PO Box 36,000 Cebu City, Philippines. PO Box 208 9,000 Cagayan de Oro City, Philippines. www.biblestudies.com, The Voice of Prophecy Bible School USA. Telephone number 412-2100-256-2228 254-1577. Ito ang genuine. F12 pa rin. Nabisto tuloy yung dalang-dala nila ngayon na piki na dokumento. Sinong paniwalaan natin? Mahirap yung ang ibang tao ay maniniwala sa kanila na amin ang the voice of prophecy na tunay. Walang kasalanan yan si kapatid na Gitgano. Darwin Gitgano. Kasi akala niya, yung dokumentong natanggap niya ay genuine pero bogus pala, piki pala. Ngayon, ang sabi niya na pinagtibay niya na doon sa The Ministry Magazine. Tapos sabi niya na pag tinatanong ko siya na saan? Sinong nagsulat? Sinong sumulat doon? Secretary of General Conference, E.G. Daniels. Dito, Arthur Daniels ay naging presidente ng General Conference sa matagal na panahon for 21 years. Dito, ito ang dokumento. Kasi mga kapatid, marami ngayong naglabasan na mga dokumento na ginagamit ang mga Adventist, pero kapag mayroon kayong alam talaga kung ano ang totoo, ay talagang masusuri mo ng maigi. Ngayon, bakit ako tumutol sa paksa ng aking katunggali?
Kasi sa paksang ito ay gusto ipalabas ng aking katunggali na ang itinatatag ni Kristo na iglesia na nandoon ang kaanib ang mga apostol ay yung Roman Catholic Church. Roman Catholic Church, sabi nila. Bakit ako tumutol sa kanyang paksa? Ito ang mga katuwiran, mga kapatid. Unang-una, hindi napapatunayan ng aking katunggali na mababasa talaga sa Biblia na mayroong mga apostol na mababasa natin na teksto, talata sa Biblia, na ang mga apostol ni Kristo ay kaanib ng Roman Catholic Church. Wala talaga yan sa Biblia. Pangalawang katuwiran ko, ang Roman Catholic Church ay gumagawa ng kalupitan sa mga taong hindi sumusunod ng kanilang aral. Gawain ba ito ng mga apostoles? Mababasa ba natin ito sa talata na sa Biblia na ang mga apostoles, kapag ang tao ay hindi sumusunod sa kanilang aral, kanilang pahirapan, kanilang papatayin? Pangatlo, ang Roman Catholic Church ay hindi sumusunod sa mga aral ng mga apostol ni Kristo. Paano natin masasabi na kaanib sila ng Roman Catholic Church tapos hindi naman sila sumusunod sa mga aral ng mga apostol? Di ba? Ayon sa kasaysayan ng mundo, page 71, by Andrew Gonzales and Cristina Arbeles, noong ika-13 taon, nagkaroon din ng mga pag-uusig o inquisition. Noon pa lamang 1231 ay nagtatag na si Papa Gregory IX ng mga espesyal na hukuman para imbestigahan ang mga Objection, Mr. Moderator. Yes? What's your objection, sir? Ay, nagpatuloy na siya about Inquisition. Ang topic namin ay hindi about Inquisition, Mr. Moderator. I thought, akala ko kahit anong topic na to. Russia? So, ako ang affirmative speaker. Wait lang. Russia? Counter-objection. Hello, bro. Ano Hello, yung bro. sabi nyo kanina about sa open yung topic? Di ba parang kahit anong topic na? Parang gano'n? Hindi. I mean, doon sa pagtatanong, pwede Sa cross-examination. Sa cross lang yan. Okay, so, Oh. yeah. So, tama. I agree. So, yeah, we need to stick on sa presentation natin sa topic, Mr. Mitchell, if that's okay. Yun na tayo na pagkasunduan ninyo na malinaw. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, go ahead. Okay. As a negative, kailangan ko talaga na isasabi ko kung anong dahilan na bakit ako supor sa kaniyang pinatutunayan. Kaya nga, pinutulan ko dito dahil ang mga apostol ay hindi gumagawa ng ganito. Okay. Hindi gumagawa ng ganito ang mga apostol. Kasi wala naman siyang napapatunayan ayon sa Biblia na ang mga apostol ay kaanib talaga, word for word, kaanib ng Roman Catholic Church. Okay, got it. I got it. Kaya nga, yan ang pagpatunay ko na hindi Counter objection, kaanib Mr. ang mga Moderator. apostol Hold on. ng Roman Catholic Church. Dahil yung ginagawa ng Roman Catholic Church ay hindi katanggap-tanggap ng mga apostol ni Kristo. Okay. I got it. Father Gitgano, I think meron siyang justification. Yung logic flow niya, meron siya kumbaga yung premise na hindi ito yung characteristic ng mga apostol, therefore doon nata siya so meron siyang justification. Ano yung counter objection mo, sir? Mr. Moderator, hindi characteristic ang topic natin sa katangian ng mga apostol, kundi about sa tunay ba na kaanib sila. Hindi po sa karakter ng bawat membro sa simbahan ang pinatunayan natin. But it is all about kaanib ba ng ang mga apostol sa iglesia na tatag ni Kristo. So, stick to the topic na lang. Parang hindi tayo aabot sa kahit saan.
Kaya meron tayong topic. I think pwede nyo nang ano yan eh. Sa akin, as a moderator, siguro ang decision ko, I will let it pass. Just continue your presentation, Father Gitgano. Kasi I think, pwede mo siyang mamaya sagasaan sa your rebuttal. If kung anong policy yung ginawa niya. So I think, pwede naman to. As long as he can justify it. So go ahead, proceed with the presentation. Okay. Ganito, salamat Mr. Moderator, kasi ang justification ko ay ganito. Ang justification ko ay ganito. Tinatanggap niya, pinatutunayan niya na ang mga apostol ay kaanib ng Roman Catholic Church. The subject matter is the Roman Catholic Church. Kaya nga, susuriin natin sa Biblia, ano ang ginagawa ng Roman Catholic Church o katanggap-tanggap ba ito ng mga apostol ni Kristo? Bakit naman parang mahanghang sa kanyang bituka ito? Bakit naman hindi pabayaan niya na ito ang dahilan na bakit ako tutol? Di ba? Maliwanag mga kapatid. Ayon sa kasaysayan ng mundo, page 137 by Andros Gonzales and Cristina Arbeles. Noong 1480, sinimula nila ang Inquisition sa Espanya na nagpakulong o nagpapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang hindi sumusunod sa mga turo ng simbahang Katoliko. Ito ba ang layunin? Ito ba ang ugali ng mga apostol ni Kristo? Madali lang tayong magsasabi na ang mga apostol ay kaanib ng Roman Catholic Church kung hindi natin alam ano ang ginawa ng Roman Catholic Church. Di ba maliwanag mga kapatid? Kayo na ang mag-isip-isip ng mabuti dyan. Isipin nyo yan ng mabuti. Objection, Mr. Moderator. Pause the time, please. What's your objection, Sa sir? rule number 7, Mr. Moderator, out of the topic are not accepted. Nandito I po think yan ito sa yung- rule number 7. I think ito yung in-scratch na napag-usapan, hindi lang siguro yan na LS. Na-clear yan ni John Doe ba yun kanina? Sa topic? I think itong presentation kasi, like what I said, pasok naman yung justification niya dun sa reason niya bakit siya tumututol. So again, my decision is final. Proceed tayo sa presentation. Mamaya, Father Gitgano, just kung meron kang tutulong kung anong policy yung ginawa niya, just ilatag mo na lang sa rebuttal period. If that's okay. Okay. Salamat Mr. Moderator, salamat. Kasi ang presentation ko ngayon ay ayon sa paksa. Bakit? Yung paksa may Roman Catholic Church. Ang ginagawa ko dito, ang binabasa ko dito, mayroon ka Roman Catholic Church. Paano naging labas ito sa paksa? Ito ang dahilan, ito ang matibay na katuwiran na ang mga apostol ay hindi kaanib ng Roman Catholic Church. Mayroon pa dito. Manghang kasi ito. Ang kasaysayan ng mundo, page 399, by Andrew Gonzales and Cristina Arbeles. Inquisition, ang kilusan, sinimulan ng simbahang Romano-Katoliko. Ayon sa paksa. Upang parusahan ang mga irihing hindi magalaw ng mga pinunong siyang dapat magparusa sa kanila. Ang irihisiya ay itinuring na krimen laban sa estado na at simbahan. Dahil ang mga turo ng simbahan ang siyang ginamit na pundasyon sa pagbubuo ng batas ng Imperyo Romano mula nang maging emperador si Constantino. Tapos sabihin natin, dito naging kaanib ang mga apostol. Bakit naman hadlangan natin na babasahin ito? Takot ba tayo na malalaman ito sa mga tao na ito ang ginagawa ng simbahang Roman Catholic Church, na siya ang nagsasabi na ang mga apostol ay kaanib doon kaanib sa kanila? Ang kasaysayan ng mundo, page 71,
by Andrew Gonzales and Cristina Arbeles. Samantalang yaong matitigas ang ulo, ayaw umamin o kung umamin man ay muling nagbalik sa pagiging erehe, ay pinahirapan ng husto, nilapatan ng ekskomunikasyon o sinunog ng buhay. Gawain ba ito ng mga apostol? Yon ang pinaka mabigat na ebidensya ko bakit ako tutol sa paksa. Hindi natin ito sabihin na labas sa paksa dahil ang subject matter is the Roman Catholic Church na doon naging kaanib ang mga apostol ayon sa patunay niya. Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid ngayong gabi. Mag-isip-isip tayo ng mabuti. Anong sabi ng talata? Juan 15:20, magandang balita Biblia. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita niyo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Yon ang tagapagtayo ng totoong iglesia. Sinabihan niya ang kanyang mga apostol na kayo ay uusigin. Anong ginawa ng Roman Catholic Church? Sila ang nangungusig. Tapos sabihin natin, dahil doon na libing. Ha? Yun ba ang mabigat na batayan? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Magandang balita Biblia. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Oh. Yun ang dinaranas ng mga apostol. Kung sila ay naging kaanib ng Roman Catholic Church, hindi sila ang nangungusig, kundi sila ang inuusig. Hindi basta kalupitan ang ginawa ng simbahan na yun. Tapos, madali lang sabihin, sa amin, naging kaanib ang mga apostol. 1 Corinto 1 Corinthians chapter 4 verse 12, magandang balita Biblia. Nagpababagal kami upang may ipagtawid buhay. Ididalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. O, ano ngayon? Makikita natin, iba ang ginagawa ng Roman Catholic Church, iba din ang ginagawa ng mga apostol. Ang mga apostol, kung sila'y uusigin, tinitiis nila. Kapag sila ay linalait, tinitiis din nila. Nagdalangin lang sila. Dinagdalangin nila. Pero anong ginawa ng Roman Catholic? Roman Catholic Church? Sila pa ang gumawa ng inquisition na pinapatay yung hindi tumatanggap sa kanilang turo, kanilang doktrina. Yun ang ebidensya ko. Tapos dito, kasaysayan ng daigdig para sa mundong postmoderno, ika-6 na edisyon, page 139, by Gregorio Ipsaide, Sonia Ipsaide. Ang Biblia at liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italyano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pare ng kontrol sa mga tao na ang nakararami ay di marunong magbasa at magsulat. Dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang mga orihinal na turo ng mga apostoles. Nagde-develop ang simbahan ng kanon at mga batas civil para parusahan ang mga Last 5 minutes. Tingnan natin, tingnan mo. Ayon sa patotoo sa isang daiga world historian na si Gregorio Ipsaide, Ansonia Ipsaide. Dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang mga orihinal na turo ng mga apostol. Tapos sabihin natin kaanib.
kung kaanib sila, hindi nila baguhin yung mga aral ng mga apostol. Kaya nga ang mga apostol, kapag sila uusigin, tinitiis lang nila. Kapag sila ay linalait, nanalangin lang sila. Binago ng Roman Catholic Church. Anong ginagawa? Sila ang nangungusig. Pinapatay nila yung lahat na yung hindi tumatanggap sa kanilang turo. Kaya nga, anong sabi ni Gregorio Ipside? Philippine History and Government by Gregorio Ipside and Sonia Ipside, page 78. Catholics consider themselves as Christians who believe in Jesus Christ, our Lord and Savior. But they add and subtract some beliefs in the Bible. Catholics believes the Pope in Vatican and so Rome can change what the Bible says. Ito ba ang layunin ng mga apostol? Na ibahin, baguhin ang nakasulat sa Biblia? Ano ang sabi ng mga apostol? Na sabi ng aking katunggali, kaanib sa Roman Catholic Church yan. Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 2. Anong sabi? Magandang balita Biblia. Ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Hindi dapat baguhin ang nakasulat sa Biblia. Hindi dapat baguhin ang mga aral ng mga apostol. Judas 1:17, magandang balita Biblia. Ngunit lagi ninyong tandaan mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi papasa ang Roman Catholic Church dito. Bakit hindi papasa? Binasa natin ang sabi ni Gregorio Ipside and Sonia Ipside sa Kasaysayan ng Daigdig para sa mundong postmoderno. Ika-6 na edisyon, page 139. Ang Biblia at liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italyano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pare ng kontrol sa mga tao na ang nakararami ay di marunong magbasa at magsulat. Dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang mga orihinal na turo ng mga apostol. Nagdevelop ang simbahan ng kanon. Kaya mayroon silang canon code. At mga batas sibil para parusahan ang mga kasapi. Hebreo 3:7. Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan susuriin natin anong ginagawa ng mga apostol. Ano ang kanilang pananampalataya? Last 1 minute. Kung papasa pa dito, ang sabi sa aking katunggali na kaanib sa kanila ang mga apostol ni Kristo. Ha? Kaya nga, maliwanag na ang mga apostol ni Kristo ay hindi naging kaanib ng Roman Catholic Church dahil sa mga katangian na ang Roman Catholic Church ay gumagawa ng kalupitan at hindi yan ginagawa ng mga apostol ni Kristo habang sila ay nangangaral dito sa mundong ito. Anong sabi ng mga apostol? Mga ikalawang Juan 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay Time. Okay, salamat po. Thank you very much, Brother Mitchell. Diyan po nagtatapos yung 20 minutes na negative presentation ni Brother Mitchell, isang Seventh-day Adventist, isang mainit na presentation ngayong gabi. Ayan, ngayon pupunta naman po tayo sa first cross-examination ng ating affirmative side na si Father Gitgano kay Brother Mitchell. Sana naman ang iuupo natin sa mainit na upuan. Are you ready, Father? Yes.
Timer? Your time starts now. Unang tanong, kapatid. Aaminin mo ba na meron kayong aklat na ang pamagat o pamphlet na Voice of Prophecy? Aaminin mo ba na meron kayo nito? Aminin ko, aamin ako na mayroon kaming The Voice of Prophecy, pero hindi ko inaamin ang hawak-hawak ko dahil yan ay napatunayan ngayong gabi ay fake dahil hindi gaya sa akin na nandito na genuine. Sunod na katanungan. Sunod na katanungan, kung maipakita ko na meron ng address, meron na ding, pakita natin Brother Jando, The Voice of Prophecy, ito na po, P.O. Box 04339000, Cagayan de Oro, meron ng address, Philippines, meron din yung telephone number, 63-8822-722-76, at merong fax number, at meron pang email ad, is puc@cdowebling.com. So napakita ko na ang ano mo, sangayon ka ba nito? Ang nakatanggap dito, ating mahal na kapatid. Okay, ganito Cagayan ang de tanong Oro. ko. Okay, ganito ang sagot ko. Kung totoo pa yan na ganyan talaga ang nakalagay sa unang pinakita mo, dapat sinasabi mo na kanina. Aywan ko, baka binabago ninyo yan. Kasi ganina, sabi mo, walang telephone number. Ngayon, mayroon na. Mayroon naka-record na, Mr. Kapatid Gano, na inaamin mo na kanina na walang telephone number. Ngayon, mayroon na. Talagang, makikita na yan sa mata ng tao. Kanina, may sabi nyo, walang telephone number. Kayo Next question. Mayroon. Next question, please. Next question. So dahil naghanap ka ng cellphone number, address, naghanap ka kanina, ngayon nakita na natin at naibigay na namin, bakit gumagawa ka naman ng kwento ngayon? Naibigay na natin, sobre po ito, address galing sa inyo na ipinadala sa ating mahal na kapatid. Okay, ganito. Kung totoo pang mayroon, hindi mo sinasagot kanina na wala. Sabi mo, naka-record yan, naka-video yan, sagot mo, walang telephone number, walang website, walang address, only P.O. Box. Ngayon, nagsasabi na kung mayroon ditong genuine, tapos mayroon. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kasagutan. Aaminin mo na mali ito. Talagang mali yan. Talagang ang tama ang dito sa akin. Aywan ko sa inyo. Bakit? Sunod na tanong. Hold on. Hindi pa ko tapos. Pakipause yung time. Father, let me remind you again our rules. Let him finish to answer the question. 40 seconds po yun. Okay. Go ahead. Please resume the time. Okay. Brother Mitchell. Kanina, maliwanag pa sa sikat ng araw, nasabi mo, walang telephone number, walang address, walang website. Ngayon, biglang mayroon. Bakit ganon? Kayo pala ang nagbago. Sunod na tanong. Sunod. Pwede ba basahin mo yung address mo? Para makumpara natin sa... Ang address, okay, basahin ko ang address namin. Voice of Prophecy. Cagayan de Oro. Kasi ganito, maghintay ka muna. Voice of Prophecy, P.O. Box 401-1099, Manila, Philippines. P.O. Box 36000, Cebu City, Philippines. P.O. Box 208-9000, Cagayan de Oro City, Philippines. www.biblestudies.com, The Voice of Prophecy Bible School, USA. Telephone number 412-2100, 256-7228, 254-1577. Ito ang genuine na namin sa Voice of Prophecy. Cagayan de Oro, kapatid, 9,000, di ba? 9,000, 9,000, pero kapag hindi kompleto, piki yan. Kasi dito kompleto sa amin, dito, kompleto. So, sa Cagayan de Oro, katulad dito rin. Meron 9,000, di ba? Hindi ito pwede paghiwalayin ang lahat ng P.O. Box. Pag maghiwalay ito, ay questionable na yan. Sunod na tanong, kapatid.
Aaminin mo ba na meron kayong pamphlet, the ministry? Aaminin ko na mayroon ba kaming pamphlet na the ministry. Yung the ministry na sinasabi mo dito ay hindi yan, kaduda-duda yan dahil hindi naging General Secretary of General Conference si E.G. Daniels. Mayroon kaming the ministry magazine, ipakita mo ang buong magazine. Kasi yung buong magazine nga the ministry, mayroon kami. Pero yung sabi mo na ginagamit mo na batayan ay questionable din dahil si E.G. Daniels ay hindi Secretary of General Conference, siya ang presidente. Sunod na tanong. Dahil questionable itong the ministry na hawak namin, meron ka ba dyan? Kaya nga ang dito sa akin ganito, ang dito sa akin yung katungkulan ni Arthur Daniels, ano ang kanyang katungkulan? Sir Moderator, Pause the time, please. Your objection, Father? Categorical na question, categorical din ang tanong. Yes, Ang please answer the ang- categorical question, please. Yes or no? Meron ka ba dyan? Yes or no? Ang the ministry namin magazine. Wala akong dala ditong magazine na the Categorical ministry. objection, Mr. Moderator? Wala. Okay. Wala. Wala akong dala ditong magazine na the ministry. Pero yung the magazine ministry na sinasabi mo ay tiyak na hindi sa amin yan dahil ang sumusulat dyan, ang sabi mo ay si E.G. Daniels, Secretary of General Conference. Wala siyang katungkulan. Sunod na tanong. So, hindi mo nabasa ang page 29 sa the ministry na pamphlet ninyo, magazine ninyo? Yes or no? Hindi niya sa amin yan. Bakit naman namin babasahin? Dahil yung sumulat pa mismo, hindi na tumutugma sa tungkulin sa tao na sinasabi dyan sa magazine nyo. Na hawak-hawak mo ngayon. Bakit ko basahin So, yan? Kanina, inaamin mo na sa inyo ito. Ano ba ang totoo? Sa inyo o hindi sa inyo? Wala ko nga inaamin. Pini-question ko nga yung sinong sumulat tapos sabi mong inaamin ko. So, hindi Wala mo ito akong- aaminin. Hold on. Wala akong inaamin. Pause the time, please, Father. Let me remind you again, please let him finish the answer, please. Resume the time. Wala akong inaamin na sinasabi ko na yung hawak mong the ministry ay sa amin yan. Kaya nga tini-question ko yung sumulat. Tapos sabihin mong inaamin ko yan. Ay hindi naman yung tama. Sunod na tanong. Tanong, Next question, please. kapatid. Sang-ayon ka ba base sa kasaysayan si San Pedro ay nailibing sa Romano na Katoliko na Basilika? Yes or no? Mayroon kayong nababasa. Pero hindi yan ang batayan na naging kaanib siya ng Roman Catholic Church. Hindi yan batayan. Dahil patay na kasi siya kahit saan siya dalhin. Hindi naman yan Objection, Mr. kagustuhan. Pause Moderator. the time, please. Objection. Go ahead. Yung katanungan ko is categorical. Please Yes answer or it. no? Please answer it categorically, Okay. Mr. Mitchell. Mayroon, Una po, yes. hold on. Let me speak first. Kapag tinanong po tayo ng categorical, make sure to answer it first before we explain. Hindi ko Okay. yan masyadong pinapansin kasi inaantay ko muna mag-object yung isa. So, I have to be strict now. Kung magtatanong ng categorical, whether or not mag-object yung kabilang panig, kailangan yung sagutin yan categorically. Is it clear? Okay. Go ahead. Please answer the question, please. Okay. Yes, mayroon kang nabasa. Pero hindi yan batayan. Na dahil doon siya inilibing, siya ay kaanib na. Patay na kasi siya hindi na siya makatanggi. Pero ang pinatunayan ko, na sabi ng kasaysayan, na binago ng Roman Catholic Church ang turo ng mga apostol, yun ang mabigat na ebidensya na hindi kaanib ang mga apostol sa Roman Catholic Church. Sunod na tanong. Sunod na tanong, sang-ayon ka ba na si San Pedro ay hindi nailibing sa Seventh-day Adventist Church? Sagot. Labas sa paksa. Hindi tayo nagbanggit dito ng Seventh-day Adventist. Walang paksa na Seventh-day Adventist ang ating talakayan ngayon. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kapatid.
Sang-ayon ka ba na si San Andres ay nailibing sa Romano Katoliko base sa kasaysayan? Yes or no? Okay, yes, mababasa mo. Kahit pa lahat ng mga apostol, sabihin nyo na libing ng Roman Catholic, hindi yan mabigat na ebidensya na sila ay kaanib. Hindi yan mabigat na ebidensya. Dahil hindi ibig sabihin na doon siya na ilibing siya ay naging kaanib. Ang ebidensya ko ay ganito. Ang mga apostol ay hindi kaanib ng Roman Catholic dahil hindi sumusunod ang Roman Catholic Church sa turo ng mga apostol. Sunod na tanong. Dito si Santiago na naman. Buried in Santiago de Compostela Cathedral in Santiago de Compostela, Galicia, Spain. Sang-ayon ka ba dito na ilibing din sa katedral ng Romano Katoliko si Apostol Santiago? Yes or no? Sabi ko, oo, lahat ng mga apostol, pati si Judas Iscariote, pwede yan. Sabihin nyo na doon pa ilibing yan sa Roman Catholic, walang problema dyan. Hindi naman sila tumatanggi kung kahit saan sila ilibing. Ibig ba sabihin na ang mga Protestant ay nalibing sa Roman Catholic Cemetery ay naging Katoliko na rin sila? Ay, ano naman yan? Ang ebidensya dito, itong sinasabi ng isang magiting na taga world historian, kasaysayan ng daigdig, na sabi dito sa mundong postmoderno ika-6 na edisyon, page 139. Next Dagdag question. pa rito, Next question, Next please. Sunod na apostol. Si Apostol San Juan, nailibing din sa Basilica of St. John, Ephesus, Roman Catholic din. Sang-ayon ka ba nito? sang-ayon kahit lagi lahat. Oo, mayroong mababasa pero sabi ni Apostol Juan na ang hindi mananatili ng aral ng Panginoong Hesus ay hindi hindi lang talaga nanatili sa kanyang Ama, sa Diyos at kay Kristo. Kaya nga, ang sabi dito sa kasaysayan ng daigdig para sa mundong postmoderno, sabi page 139 by Gregorio F. Saide, Antonio M. Saide, sabi dito, dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang original ng turo ng mga apostol. Kaya nga, hindi sila kaanib ng Roman Catholic Church. Sunod na tanong. Bro, dyan na, ipakita mo. Bro, asan na? Sunod na tanong, kapatid. Bro, nasan mo? Wait mo na ha. Sige. Dahil naghang yung namin. O pareha tayo. Dahil lagi mong kino-quote si Saide. Sabi ni Saide, isang historian, the greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Tama ba ito? Yes or no? Dahil kino-quote mo si Saide. Nasulat niya noong 1990s Pause the time, pa please. yun. Pause the time. Mr. Mitchell, can you answer it categorically? Okay, tama. Tama. Ay, salamat. Ito ang explanation. Tama. Sinusulat niya noong 1990s. Pero yung sinulat niya ng bandang huli, itong kasaysayan ng daigdig para sa mundong postmoderno. Mayroon ako dito eh. Mayroon ako din dito ng sinasabi mo. 1990s, yan, ito, 1990s. Edition, second edition, 1990s. Pero ang sabi dito sa bagong sulat niya, nag-upgrade na siya eh. In-upgrade niya, 2000. Sabi niya na ang Roman Catholic, 2014 ito. Sabi niya na ang Roman Catholic ay hindi sumusunod sa turo ng Next mga question. apostol. Next question, please. Nakita ko na ginagamit mo ang kasaysayan ng daigdig. Ito naman ang sinasabi ng aklat na hinahawakan mo. Atin mo na babasahin. Ikat mo na, bro. Dahil, ito. Highlight mo, bro. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangulugang universal.
pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at sa simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sanlibutan. Ang tanong ko bro, ginagamit mo itong kasaysayang ito? Kasaysayan ng daigdig. Sangayon ka ba nito bro? Ito po ang ginagamit mo. Pinakita mo ngayon. Sangayon ka ba nito? Yes or no? Okay, itong ganito? Oh, kasaysayan ng daigdig. Yes. Yes. Ganito Napakita namin. Ay, ipakita mo na. Magkatulad tayo. Kasaysayan ng daigdig. Ika-anim na edisyon? Ito ay pang third year siguro. Third year. Dahil ginagamit mo yan. Huli yan. Huli Ito Hold ang huli. on. Diktitin ito? Hold on. Wait lang. Ano yung pinakatanong mo, Father, para masagot niya ng Tanong sufficient? ko, Mr. Moderator, dahil ginagamit niya ang kasaysayan ng daigdig at binabasa ko ang kasaysayan ng daigdig ngayon, sang-ayon ba siya nito na ang si Jesus ay nasa Romanong Katoliko na iglesia? Yes or no? Answer the question, sir. Okay. Mayroon siyang nababasa diyan. Please, Pero sabi hold niya, on. mayroon. Okay. Sang-ayon ako mayroon siyang nababasa. Pero ang sabi niya kanina na magkapareha kami. Kasi sabi niya pagkapareha kami. Ang lumabas ngayon, unaan sa kanya. Naunang sinulat ni Gregorio Sabinian. Ito ang huli. Nag-upgrade siya na sabi niya dito, ang Romano ay hindi sumunod ng orihinal ng turo ng mga apostol. Ito ang latest na discovery niya. Kung ganoon, kapatid, basahin mo ang pahina na ang Romanong Katoliko ay hindi tunay na iglesia dyan sa referensya mo bago mo sinabi. Saan pahina dyan? Time na. Time's up. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.